Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And I give my double respect and honor to our beloved Pastor Will Estrada Almeda, to the man of God. And we will always treasure and cherish their blessed teachings and preachings, to our beloved Pastor and to our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Greetings to our beloved Almeda family, to all the beloved preachers, to our beloved OP, to all the beloved pastoral workers, and to all the beloved choirs, elders of the church, instrumentalists, to all the beloved brethren, and sa lahat po ng ating mga baguhan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po na pinagkaloob niya upang akin rin pong ipahayag at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng kabutihan po niya sa aming buhay. Wala nang kami po ay masave sa ating banal na gawain. Ako po ay nasave sa ating banal na gawain way back 2015 sa pamamagitan po ng aking beloved mother na nasave din po siya sa ating banal na gawain through television program lamang year 1996. Yung aking beloved mother noon ay marami po siyang taglay na sakit. Isa po yun yung mayroon po siyang sakit sa puso at naghahanap din po ng katotohanan yung aking beloved mother na naglilingkod na rin po sa isang sekta na Trinitarian. Pero wala po siyang nahanap na katotohanan doon sa dinadaluhan niya dahil sabi ng aking beloved mother, kapag sumasamba po sila tuwing linggo, pagpasok niya, may kabanalan pero sa labas ng sambahan po nila ay walang kabanalan. Parehas pa rin po yung ginagawa ng mga church member po nila at wala po talagang pagbabago. Yan po yung hinahanap ng aking beloved mother, yung katotohanan. At one time, talagang nanonood yung aking beloved mother sa TV at napadako siya sa may Channel 13 at yung oras na yon nangangaral yung ating beloved pastor. At tuna na yung pangangaral ng ating beloved pastor, yung hapon na yon ay talagang tagos sa puso ng aking beloved mother dahil habang nakikinig po siya ay umiiyak yung aking beloved mother. Hindi po niya malaman kung bakit po siya umiiyak hanggang sa dumako po sa patanggap. At talagang sumunod yung aking beloved mother, talagang yung aking beloved mother ay talagang nanabik po siya na hanapin yung ating banal na gawain. Pero sa dako po ng Ilocos Sur noon, sa may Santiago po kami, wala pa pong gawain noon. At na-flash sa may TV screen noon na talagang sa Baguio at sa may Manila pa lamang yung ating banal na gawain hanggang sa gumawa ng himalang kaparaanan yung ating mahal na Panginoong Hesus dahil yung isa sa mga sa lugar po namin ay pupunta na pala sa may dako ng La Union na nagkaroon po tayo ng krusada noon dito sa may dako ng San Fernando at sa may palengke nakilala yun ng aking beloved mother na ginamit ng mahal na Panginoon yung beloved sister na yun na inaya niya yung aking beloved mother na kung gusto mong sumama sa akin yung pinupuntahan namin sa may dako ng San Fernando La Union, sumama ka. At nang may galak yung aking beloved mother na malaman na yung napanood niya sa TV, yun pala yung pinupuntahan ng beloved sister na yan. At tunay na yung aking beloved mother, kami noon ay talagang persecutor sa paglilingkod ng aking beloved mother dahil nung naging bunga ng aking beloved mother sa may dako ng San Fernando, doon niya tinanggap ang ating mahal na Panginoong Hesus, tumanggap siya ng bautismo sa tubig at tunay na nagkaroon siya ng talagang kagalakan sa paglilingkod niya at sa patuloy na paglilingkod ng aking beloved mother. Natamo niya yung kagalingan, pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus sa aking beloved mother. Kami po ay maagang naulila. Year 1994 nang namatay yung aking beloved father at tunay na sa paglaki po namin, dinadala din kami ng aking beloved mother sa ating banal na gawain noon na Bible study pa lamang noon sa may dako ng Kandon. Pero dala ng aming kabataan, talagang hindi po namin talaga maunawaan dahil sanlibutan po kami noon. Hindi po namin maunawaan yung paglilingkod ng aking beloved mother bagamat nabautismuhan po kami noon pero wala po sa puso't isipan namin yung paglilingkod hanggang sa dumating yung time na talagang naging persecutor kami na aking beloved mother. Talagang inuusig namin siya sa pananamit niya ng may kabanalan dahil nga kami ay isang libutan. Kasama namin yung aking beloved na grandparents na inuusig siya. Pero patuloy pa rin yung aking beloved mother na hanggang sa talagang may time na gabi na pag dumarating yung aking beloved mother, talagang yung mga damit niya talagang itinatapon ng aking beloved grandparents noon. Pero hindi yun talaga tinignan ng aking beloved mother, nagpatuloy lamang siya. Hanggang sa dumating yung time na ako'y magkaroon din ng sarili kong pamilya. I was 25. Nagkaroon po kami ng problema ng aking beloved husband na kabalik-balik po siya ng ibang bansa. At
yung time na yon, yun na pala yung ginamit ng mahal na Panginoong Hesus na pagsubok sa aking buhay upang ako ay talagang tawagin din niya sa paglilingkod sa ating banal na gawain dahil yung aking beloved husband, talagang nakatagpo po siya ng isang company na hindi po sila pinapasahuran for almost 1 year. Yung company po nila sa may dako ng Saudi, nag-declare po sila ng bankruptcy at tunay na for almost 1 year nagbabasura yung aking beloved husband para lamang may makain sila. Talagang kami pa yung nagpapadala sa kanya para lang meron siyang pangtustos sa kanyang sarili, may pangkain siya. At kami naman ang aking beloved na anak, mayroon po kami nag-iisang anak na talagang sakitin po yan. Talagang pinanganak ko po yan na sakitin. Kahit simpleng sakit na tiyan, talagang nako-confine po yan, nagkakakomplikasyon po yan. Talagang 3 to 5 days yan pag nako-confine. For within 1 month, 2 or 3 times po yan nako-confine yung aking anak. Talagang for 1 year na yan na wala pong pinapadala yung beloved husband ko. Ganon din po na pabalik-balik kami sa ospital ng aking beloved na anak. Talagang na-depress po ako, nagkaroon po ako ng anxiety, talagang hindi po ako nakakatulog. Yung aking beloved mother patuloy lamang po na paghahayo sa akin. Hanggang sa one time, November po yun, na mayroon po tayong dengue outbreak year 2015. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil hindi yung anak ko yung natamaan. Dahil pumunta po kami ng isang lugar noon, contest. Ako po yung natamaan ng dengue at tunay na for 1 week na talagang taglay na taglay ko yung sakit na nararamdaman ko na iba po talaga na yung mga bones ko po talagang parang nabibreak po yan hanggang sa hindi ko na makayanan. Talagang nagpa-confine ako, talagang sobrang baba na pala ng platelet count ko, talagang nabibleeding na po ako. Talagang natakot po ako, nagkaroon po ako ng takot sa aking puso't isipan na pag mamamatay po ako, talagang nag-sink in po sa akin yung panghahayo ng aking beloved mother na maaari mapunta po ako sa impyerno. Yun po yung naisip ko pag mamamatay po ako yung time na yun. At talagang sabi ko sa mahal na Panginoon, nagpipray po ako sa ospital noon na pangako ko na susubukan ko dahil naghahanap din po ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan. Hanggang sa one time, first week ng December na yun, sinubukan ko pong sumama sa aking beloved mother paglabas ko po ng ospital. At yung panguusik ko sa aking beloved mother ng pananamit niya ng may kabanalan, ako po yung nahiya dahil wala po akong kabanalan nang umattend po ako sa ating banal na gawain dito sa may dako ng Kandon. Talagang nandyan na nakinig po ako sa bawat yugto ng ating banal na gawain. Yung mga patutuong pag-awitan, talagang nandyan naramdam ko po yung presensya ng mahal na Panginoon. Talagang nabibless po ako sa bawat yugto ng ating banal na gawain. Hanggang sa dumating po yung pag-awitan ng finest choir, hindi ko po yung makakalimutan yung oras na yun dahil yung pagtaas po ng kamay, talagang ginawa ko po yan. Talagang sumunod po ako, hindi ko po namamalayan na umiiyak na pala ako, na may malamig na bagay po na pumasok sa akin. Yun na pala yung matamis na presensya ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Na talagang yung oras na yun, para akong nabunutan ng tinik, yung daladala kong bigat ng aking dibdib noon, yung mga problema ko, para akong nabawasan. Hallelujah. Talagang nagkaroon po ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan. Hallelujah. At tunay na nangako ako sa mahal na Panginoong Hesus, tinanggap ko ang bautismo sa tubig, tinanggap ko ang ating mahal na Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Hallelujah. At talagang pinagpala ako ng mahal na Panginoong Hesus dahil yung panguusik ko. Hallelujah. Pinuksan ng mahal na Panginoong Hesus yung aking puso't isipan sa buong katotohanan na ang mga Kristiyano pala ay dapat nang may kabanalan hindi lamang sa pananamit kundi sa higit sa lahat talaga yung ugali natin, yung panloob, hallelujah, yung puso natin talaga nandiyan na. Dahil mga minamahal, kung ugali lamang, ako yung may pinakamasamang ugali sa aming magkakapatid na 4 na babae. Ako talaga yung numero 1 persecutor ng aking beloved mother. Salamat sa mahal na Panginoon dahil gradually talagang binago ako ng mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil yung aking beloved husband, yun po yung prayer ko sa ating mahal na Panginoong Hesus. Yun po yung unang pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus sa akin na sabi ko na siya yung unang first batch na mapauwi dahil talagang ikinaso po yung kanilang company sa Apollo. Tunay na year 2016 January, talagang first batch yung aking beloved husband na napauwi. Hallelujah. At nagkaroon po tayo ng banal na krusada dito sa may dako ng Kandon. Salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil yung aking beloved husband
na matigas po ang kanyang puso't isipan, hallelujah, dahil sumasama na po siya sa mga Muslim groups dito po sa may tahunan Saudi. Sa nangyari po sa kanya, lalo pong naging matigas yung kanyang puso't isipan, hallelujah, hindi siya naniniwala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pero salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil ang pag-uwi niya talagang para siyang bata na sumunod lamang sa akin, hallelujah, na talagang pinalambot ng mahal na Panginoong Hesus ang kanyang puso't isipan, hallelujah. Gaya rin ng tulad ng mga karamihan ng ating mga kalalakihan, mga beloved brothers, talagang yung aking beloved husband, marami din po siyang taglay-taglay ng mga bisyo, hallelujah. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil kung ating sarili lamang, hallelujah, hindi natin kaya talagang baguhin yung ating sarili, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang ang daling makakapagpabago sa atin, hallelujah. Dahil yung aking beloved husband, kahit na anong sabi ko sa kanya na tumigil siya sa pag-iinom paninigaryo, pero kahit na hindi ko yun nakikita, talagang ginagawa niya yung lingid sa aking kalaman. Pero salamat sa mahal na Panginoong Hesus na mabautismuhan siya, talagang inalis niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At tunay na alam yung mga minamahal, yung pag-question ko sa mahal na Panginoon kung bakit ganun yung nangyari, hallelujah. Ganun pala yung plano ng mahal na Panginoong Hesus sa atin, talagang gumagamit siya ng mga himalang kaparaan ng problema man yan, sakit man yan, upang tayo'y tawagin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinupuri, pinapasalamatan ko rin sa ating mahal na Panginoong Hesus, yung aking beloved na anak na dati nating sakitin, ng 7 years old na po yung aking beloved na talagang nabautismuhan na rin po siya. At tunay na talagang yung pagiging sakitin niya, hindi po na talagang napupunta yan sa ospital, hallelujah, na tinuruan po tayo na manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Salamat din sa ating mahal na Panginoong Hesus na mula noon hanggang ngayon, hallelujah. Yung aking beloved husband na hindi na po ng ibang bansa, hallelujah. Talagang tunay na ang ating mahal na Panginoong Hesus, hindi niya tayo pagkukulangin. Lahat po ng ating mga pangangailangan, tunay na ipro-provide yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Tunay na pinagpala kami ng ating mahal na Panginoong Hesus na mapabilang sa ating banal na gawain dahil yung pagbabagong buhay at higit-higit mga minamahal, yung kaligtasan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yun yung ating ultimate aim kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo nagsasakripisyo, kung bakit hanggang sa mga oras na tayo ay tayo pa rin ay talaga nandito nakatayo, talagang pinahahawakan ng ating mahal na Panginoong Hesus na sama-sama po tayo, hallelujah, hanggang sa pagbabalik ng mga mahal na Panginoong Hesus, tayo masumpungan, hallelujah, na tapat na naglilingkod sa Kanya, hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdidakila at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah.